Becky, Be My Baby. Episode 1, My Destiny. Sabi ng iba 1 out of billion of people. May isang tao daw na nakatadhana para sa iyo. I mean para sa ating lahat. Kaya naman noong makilala ko si Franco Grizel ay sinabi ko na sa sarili ko na siya na nga talaga ang lalaki para sa akin. Ang destiny ko. Ako nga pala si Dorothy Hervey at ito ang kwento ko kung paano ko nakilala ang pinaka-hot na opo sa university namin. That day, enrollment kasi iyon ang syempre ako itong si excited kasi panibagong life na naman para sa akin ito bilang study auntie. College student na kasi ako pero height ko pang grade 6. Noong araw din na iyon ay pinabayaan ako ng beshi kong si Nicholas ay Nicole pala. Yes, isa siyang mamshi na kaibigan ko at ipinagpalit niya ang best friend niya para sa isang lalaki. Huwag na tayo magpakahipokrita. Isa din naman ako sa marupok kaya naman tumingin-tingin din ako ng lalaking gwapo sa enrollment tapos kunwari tatabi ako para magtanong. Research purposes, sure, pero sa dinami-dami ay isa lang ang nagpatibok ng puso ko at nag-stand out sa mga poging lalaking hinunting ko. Nag-entrance siya na parang celebrity tapos nakasalamin pa talaga. Literal na mukhang celebrity. In that moment naramdaman ko ang sinasabi nilang tagpo na kapag nakilala mo na siya. Ang the one ay parang slow motion siyang naglalakad sa mga mata mo at siya lang ang tanging lalaki na makikita mo. Itchapwera na yung iba. Bahala sila dyan. Ganoon na ganoon ang naramdaman ko. Kilala niyo si Edward Cullen ng Twilight? Yep. Kamukhang kamukha niya at kasing kulay niya sa kakinisan at kaputian tapos kasing hot niya din. Oh my gosh, ikakalma ko nga ang self ko. Ay hindi bukas na lang. Shoota, I love you. Kaya simula ng araw na iyon ay tinatak ko na mula sa isip ko na ang lalaking iyan ang magiging ama ng mga anak ko. Ay, napasabunot pa ako sa buhok ko, kaya noong umuwi ako ay agad ko iyon ikwento kay Nicole tapos sinabunutan niya din ako sinampal pa at pinamukha sa akin na hindi lahat ng gusto ko makukuha ko. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? O di ba Bea Alonso? Sinampal niya muli ako. Nakakadami ka na, shoote ka. Ang dalawang Mrs. Real ni Maricel Soriano. Aba, naipasok pa niya iyon. Sinabunutan ko nga. Sabi ko naman ika-6 na utos ni Georgia. Dinagukan niya ako. Aray. Gaga ka, Riza iyon. Sinong Riza? Riza May Dizon. Gaga, shoota. At saka kami nagtawanan pero gustong gusto ko talaga makilala ang lalaking iyon. Sino kaya siya? Sana naman pagbigyan ako na muli kaming pagtagpuin ni Opa. Aish, sobrang gwapo niya at ang hot talaga. Bumalik sa isip ko kung paano ko nakita kung mas gaano siya kaguwapo noong tanggalin niya yung salamin niya kanina tapos sinabayan niya pa ng isang toothpaste commercial ng ngiti yung sobrang laking smile with matching kuminam ang ngipin. Tapos hindi naman sa nakakalayo ako kanina pero narinig ko din yung malamig niyang boses. Haze, please lang siya na lang po ang makatuluyan ko, kung hindi man. Baka naman, siya na lang kasi. Noong magsimula na ang pasukan ay agad ko siyang hinanap at hindi ko mahanap kung ano bang course ang kinuha niya. So dito pinaganya ko ang aking pagkamatalino kaya nag-calculate ako ng alam kong maari niyang kuhanin kaso nabigo ako hanggang sa may mag-usap na dalawang chismosa na babae. Tapos malaman kong fashion designer ang kinuha niya. Ang weird. Ang pogi-pogi niya pero sa bagay may lalaki nga namang designer. Well, hindi ko na inisip iyon kaya sinilip-silip ko siya sa classroom niya at nasaktuhan kong kaunti lang sila doon. Pumasok na ako at tumabi sa kanya habang busy siya sa whitepad niya na nagda-drawing. Ang ganda naman niyang dina-drawing mo, Bib. Salita ko sabay na patikip ako ng bibig ko ng ang astig ng mata niya noong mapatingin siya sa akin ng masama. Ang gwapo niya talaga. Ako nga pala si Dorothy. Pagpapakilala ko. Anong ginagawa mo dito? Sino ka ba? Kaklase ka ba namin? Tanong niya. Wala na padaan lang ako. Ang sanggit naman niya. Lumabas ka na kung hindi dito ang classroom mo. Nalungkot tuloy ako bigla nang palabas na ako sa pintuan at marinig kong tawagin siya ng babae na Franco. Napabalik ako ng mabilis sa kanya. Pangalan mo Franco. Ang ganda ng pangalan niya bagay sa kanya. Napahawak pa nga siya sa dibdib niya nang magulat siya tapos tinaasan niya ako ng kilay. Sino ba ito?
Sabi noong babae sa nagmamalditang tono. Sabunutin kita dyan eh. Akin lang ang asawa ko. O diba, the legal wife ni Angel Locsin. Hindi naman ikaw ang kausap ko si Baby Franco. Saad ko sabay tingin muli sa bib ko at ngitian siya. Sige na, umalis ka na. Turan naman niya sa akin. Napangiti naman ako. O sige, aalis na ako pero sayo lang ako. Kinikilig ko pang sabi sa kanya sabay kindat at parang nandiri yata siya sa akin. Inamoy ko nga yung kilikili ko, hindi pa naman pumuputok eh. Grabe sobrang angas ng mukha niya at mas lalo siyang gumagwapo kapag nagagalit. Sobrang hot, sino ba iyon? Tanong ng babae bago pa ako umalis, Will ako lang naman ang magiging bride niya. Niyakap ko pa ang sarili ko nang mag-sync sa utak ko yung sobrang bango niya kanina tapos kaunti na lang talaga dapat pala niyakap ko muna bago ako nagsalita para mas naramdaman ko pa siya. I shall return. Bib ko, lumipas ang mga araw parati ko nang nakakatagpo iyang si Franco my love so sweet. Stalker na kong stalker. Bakit ba? Basta ba makita ko lang siya at makasama eh. Ang cute niya talaga. Alam niyo bang pumapasok ako kahit walang pasok para lang mapuntahan ko siya, parati lagi ko pang sinusundan kung saan siya magpunta. Dumating ang pagkakataon na mas naging malapit kami nang muntik na siyang mabangga ng sasakyan. Kita ko sa mukha niya yung takot noong iligtas ko siya tapos nanginginig pa ang mga kamay niya, kaya pagkakataon ko na ito para yakapin siya. Niyakap ko siya kaso tinulak niya ako pero sinalo niya rin. Ang bilis ng mga kamay niya. Napangiti pa ako nang mapangiti din siya. Salamat sa pagliligtas mo sa akin eh. Wala iyon. Anong wala iyon? Meron, dahil hindi maliit na bagay yung nagawa mo. You saved my life. Hey. Kinikilig naman ako kapag hindi siya nagsusungit at nakangiti pa siya. Sinamahan ko siya sa malapit na klinik pagkatapos nagsabay muli kami. Napagtanto ko lang ikaw yung babae na pumunta sa room noon hindi ba? Ako nga sorry sa inasal ko eh. Ngumiti muli siya. Sobrang gwapo niya, kaya sa hindi ko napigilan napayakap ako sa likod niya nang mauna siya sa akin. Sobrang bango niya talaga at hindi ko tinipid ang pagsinghot niyon. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya sa hindi naman galit na tono. Ay sorry uli, taga-SCU ka rin ba? Oo, sabi ko naman. So, what is your course is? Secondary teacher. Wow naman, good luck. Hala nagpapa-good luck na sa akin ang future mister ko. Oh my gosh namumula tuloy ako saka ako napangiti sa kanya na nagpapakyot. Bakit ka nga pala pumunta sa room ng araw na iyon? Iyon. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Makipagkaibigan, charot.